nabubuo yung... Yun, praise the name of the Lord. Hallelujah. Sana nakapag-live na. Pag ba nag-record, live na yun? Ah, okay, so magandang umaga. Hallelujah. God is good. Nawa tayo mapagpala ng Diyos ng kanyang presensya, kanyang espiritu, kalakasan at kapangyarihan. Let all of these things be upon us from God. Glory. So sa pahayag 4:8. Sabi dito, ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak. Pag Bisaya kasi yung palakpak, pakpak di ba? Pakpak. Ito, this is the wings talaga to, pakpak. At punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit, araw at gabi. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat, ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang naupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, sa aming pagdulog, nawa ang espiritu ng mga anghel, na espiritu ng mga nilalang na yan na nasa kalangitan ay mapasa amin sa aming pagsamba. Hindi lang sa aktwal na panalangin at pag-awit, pagtayo at pagyukod at pakikinig, kundi sa aming kaibuturan ng aming kaluluwa, puso, at ang buong buhay namin, Panginoon, ay maialay namin ngayon. Sabi nga ng sa Jewish calendar, Lord, this is the first day of recognition of your presence in their lives. Ito yung araw lagi nilang sineselebrate. Ang first na pagsikat ng buwan. At sila'y nag-aalay ng pasalamat bilang pag-alaala na sila'y niligtas mo, bilang pag-alaala na sila'y dinala mo mula sa pagkaalipin papunta sa kalayaan at magandang buhay at bayan. Hallelujah. Kaya nga kami every first day of the week naman, kami mga modernong Kristiyanong tinawag nyo, O Diyos, ay every first day of the week, we celebrate. Every first day of the week, we offer our thanksgiving. Hallelujah. And our praises. We recommit our lives. And every moment of us, O Lord, our lives, O God, is offered. Lahat na yan ay naalay, Panginoon, sa iyo. Glory, glory. Nawa sa umaga na to, Panginoon, ng bawat isa, ay patuloy nyo nga pong ipakita ang dakilang gawa mo sa kanilang buhay. Upang sa ganon, tuwing maghiwalay-hiwalay kami sa ganitong sama-samang pagsamba, kami po ay overjoyed. Kami po ay umaapaw sa kagalakan sapagkat naranasan namin ang dakilang gawa mo sa aming buhay. Nakita namin, na-realize namin at pinaghimalaan mo kami. Kahit ngayon, kahit sa aming oras ng pagsama-samang pagsamba, Panginoon, ay mapaghimalaan mo kami, Panginoon, para kami lumulundag na hiwalay sa presensya ng bawat isa, naggagalak at umaawit ng papuri sa aming mga puso ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat sa dugo ni Kristo na patuloy na naglilinis sa aming buhay.
sa aming puso at isip. Salamat, Panginoon. Ang iyong dakilang pag-ibig hindi nagmamaliw, hindi nag ah, nag nagkaupas, hindi nababawasan, hindi nagbabago. It's ever constant, great love. Sabi nga, ever loyal love, Panginoon. It is a Hesed love mula noon hanggang ngayon. At magpakailanman. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kaya sambahin ka, Ama. O Diyos na si Yahweh, Ama ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Sambahin ka, Jesus, Yeshua, aming Panginoon, tagapamagitan, antumo, tagatubok sa amin. O sambahin ka, hallelujah, sa magitan ng kapangyarihan, pagnubay ng banal na Espiritu. Masamba ka namin ng totoo. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay sumamba sa Panginoon sa magitan ng awit. Jesus, ang liwanag, walang takot, walang hadlang. Ikaw ang ikaw ang tagumpay, puso ay sumisigaw. Sa laban, di ako susuko sa'yo, laging panalo. Pag-ibig mo ay walang hanggan. Sa'yo ako'y magsasaya. Jesus, tagumpay mo ikaw ang sayaw. Jesus, tagumpay mo ikaw aking tagumpay mo ikaw ang sayaw. Jesus, aking tagumpay ikaw. Ako'y manalo sa'yo, Jesus, walang talo. Ako'y malaya, ako'y panalo sa'yo, Jesus, walang talo. Ako'y malaya, ako'y panalo sa'yo, Jesus. Aming tagumpay, buhay ko ikaw, ang sayaw, Jesus. Aming tagumpay, ang puso ay ikaw. Aming tagumpay, buhay ko ikaw, ang sayaw, Jesus.
aking tagumpay, aking puso ay Kristo. Aking tagumpay. Jesus aking tagumpay. Praise the Lord. Ano daw? Amen. Praise the name of the Lord. God is good. Tunay na si Jesus ang ating tagumpay. Wala naman talagang katagumpayan sa kahit nasa ang sulok ng mundo ka pumunta. At saka ang pera ay hindi tanda ng tagumpay, no? Hindi po. Ang katagumpayan po, kunyari may sakit ka, pero nagpupuri ka parang sa Diyos, yun ang tagumpay. Amen po. Sa mundo yon. Pero pagdating naman sa kalangitan, doon din na makikita ang sino ang tagumpay. 'Di ba? Si Jesus pa rin, yung mga minarkahan ng dugo ni Kristo ay nagtagumpay. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga. At ngayon po, pwede na po tayong maghanda para sa dakilang oras na ito ng pagpupuri. Sharing time. Pagbabahagi ng katagumpayan ng ating Diyos sa buhay natin, pagbabahagi ng aking pwede rin pong ibahagi ng ating hinaing. Pwede rin pong bahagi ng ating natutunan. O pwede rin bahagi ng ating mga talento. Para po magkaroon tayo ng mabless po tayo, magalak, matuwa at mapasaya at mapalakas sa umaga na to ng mga kapatiran. Meron po, simulan na tayo ng ating uh, pagpapasalamat, pagpupuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory to God in the highest. Puri ng Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Marami kami natutunan kahapon sa anniversary. Talagang napakabuti kahapon dahil umpisa kami alas 10, natapos mag-alas 2 na. Ang pananghalian mag-alas 2 na. Kaya napasalamat ako sa Diyos dahil mga pinakinggan talaga namin yung mga testimony, yung mga preach ng pastor doon, Pastor Yuni, bishop na pala siya, ano? Tawag talaga doon bishop. Ang ano ko lang doon, yung ano ni Pastor Yoni na isa rin yun natutunan ko rin yung pag ano ni Moises sa ano, paglabas sa Israel, paglabas galing sa Egypto, ano. Dahil akala siguro ni Moises siguro kaya niya mag-isa. Hindi pala. Kaya kumuha siya ng ano, yung mga kasama o ano. Kaya ang tustusin talaga, kung tustusin ng pastor talaga, hindi kaya mag-isa talaga. Kailangan may kaagapay talaga, katulong kay Moises, Joshua at si Caleb. Yun ang katulong niya. Doon naman kay Jesus, unsi nga yung katulong niya eh. Lalo pa kaya kay pastora, wala. Kaya naisip ko rin ano, si pastora, isa lang din ano. Kaya ano naman ang ano namin, isip ko lang doon, kahit man lang maka-share mga sa ibang sa labas ng ganon para mayroon man tayo din katulong sa ano. Ang problema naman kasi daming din dahilan para hindi makapunta dito dahil ang daming mga simbahan na diyan nagkakalat na doon na lang kami daw para malapit. Kaya napupuri ko sa Diyos na ganun pa pala itong ano, ang patakaran ng pastor. Kawawa naman. Kasi si Pastor Yoni noon nag-umpisa sa pagpastor till kumuha din talaga siya ng mga katulong katulad sa pinagsabi niya kahapon na hindi talaga niya kaya.
Kaya napag-isip-isip namin na ano kaya magagawa namin para matulungan namin ang aming pastora, no, para gumaan naman ang kanyang mga pakiramdam para mayroon naman kami maambag para sa kanya. Kaya po rin ng Diyos, napasalamat ako kahit anong klaseng tulong para mapasaya namin ang pastor. Kaya napasalamat ako na napakabuti ng Diyos kung talagang siya ang atin unahin sa lahat ng bagay. Kaya purihin po rin ng Diyos. Napakarami ang, ano ko lang, yung mayroon lang ako isang memory verse ano, nung, ito naman talaga sa evangelism talaga ako parang good talaga ang gift ko talaga sa evangelism talaga. Yung pag-share, pagbibigay ng mga babasahin. Talaga hindi ko talaga ito maiwas-iwasan. Kung doon mo na ako tinawag ng Diyos, dito sa pagpatotoo, okay naman ito. Hindi ko kinaya ang mabuting balita tungkol sa aking pagkatawag niya sa akin. Dito sa pangalawang Timothy 2 verse 7, yung pangalawang Timothy 2:7, yung pagtuturo ni Pablo kay Timothy para maayos ang kanyang pagtuturo. Biro mo pinatungan siya ng ulo para tumibay ang banal espiritu para sa kanya. Yun ang nasabi doon na sa pangalawang Timothy 2 verse 7, didili mo mabuti ang mga tinuturo sa kanya dahil ito ang ng Diyos para sa iyo. Pinatibay na ang pagtuturo ni Pablo para kay Timothy para hindi siya mangina, hindi siya madala sa mga ng mga bulaang guro. Kaya napasalamat ako sa yun iniisip ko rin yun matagal na. Hindi ko ito makaligtaan itong mga gift na binigay sa akin ng Lord. Dahil parang doon ako nabubuhayan pag ako mayroon na nasiraan. Parang, kasi ibang gift, parang hindi ko type eh. Hindi man type, pero hindi sa pagpatotoo, hindi ko kinagaya ang pagpatotoo dito tungkol sa pagkilala ko kay Jesus. Dahil ito naman talaga ang totohanan na di na natin kaya ang pagpatotoo tungkol sa Kanya, na siya ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan tungkol kay Jesus. Kaya sabi ko, sa akin devotion pag madaling araw, sabi ko, anong gagawin ko dito, Lord? Tulungan mo ako para mayroon man lang akong magawang konting tulong sa aming simbahan. Alam ko naman na hindi mo kami pabayaan kailanman. Kaya pag nagkashiring ako, nakakatulong, nakakapagbigay ko kahit may nanghingi. Hindi na ako nag-isip ng hindi ko na kinu-question ano ba trabaho, hindi. Basta nagbigay ako galing sa aking kalooban. Kasi yung iba nagbibigay, inano pa nila. Tinatanong pa ako ng trabaho, malakas-lakas mo, bakit hindi ka? Pero ang pumupunta dito sa amin yung talagang may mga kapansanan na matindi na yung may mga tungkod na, minsan naka-wheelchair nga eh. Nagtatsaga pa para makabigay. Kaya pag lumapit sa akin, hindi na ako nagsalita ng ko lang, pagpaplahin ka ng Diyos. Sana bigyan ka pa ng mahabang panahon ang buhay mo. Kaya lang, wala ako na ibang lalo sa nagbabasura nga papuntang San Mateo, naglalakad lang. Sabi ko, garami, kilala ko itong na doon sa unang kinati Ilya ang bahay nito eh. Dumadaan siya, pasampasa, may hatak pa na kariton. Sabi ko, ang layo ng mo, ito pa, kung may lubid lang ako na pampahatag sa kanya, hatakin ko papunta doon. Kaya yumayamong siya, mahirap siya magsalita. Kaya sabi ko, napipiri ako sa kanya, pinapipiri ko siya. Sabi ko, Lord, tulungan mo itong aking na kausap para mabigyan siya ng kalakasan upang magampanan. May isa siyang anak. Doon siya nakatira sa mga squatter lang, nakakubo-kubo. Kaya napapasalamat ako na siguro ito ang daan ko talaga para makatulong o kaya makashare ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Ayun naman sa Roma 1:16, yun ang talaga pinangawakan ko. Hindi ko kinahiya mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan kay kaligtas ng bawat isa. Di ba? Hindi ko ito pinangawakan ko talaga ito. Puri ng Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah.
Ako po, naka-mute pala ako. Salita ako ng salita. Sorry. Okay po, good. Ayan, malinaw. Salamat. So, naalala niyo yung shinare ko dati noong tinawag ako ng Lord. Ang hirap nung ganun yung tatawagin ka ng Lord o sharean mo si ganun. Bahaginan mo ng gano'n. Tapos yung time na yun yung pinakasiga dito sa UBB sa Landless sa Barangka, yung pinalapitan sa akin ng Lord, yung binigay sa puso mo, yung burden ng oras na yun, nalapitan mo, sharean mo ng salita doon. Tapos nagiinuman sila, kung naalala nyo, mga 15 sila mga kalalaki dyan sa kanto, dyan sa harapan nila, buong bayaga. Tapos doon pa ako, yun pa yung time na mismo yung pinalapitan sa akin. So, di ba? Hindi ako sanay sa ganung environment. Tsaka wala naman akong barkadang lalaki. Tapos imagine mo, puro magsigay nagiinuman doon, nagkakasiyahan sila. Bigla na lang akong sumingit. Sabi ko, pwede ko bang makausap si Tony? Tapos isa-isa sila nag-alisan, nahiya sa akin. Dahil kilala naman kami rito, ginagalang ang pamilya namin dahil kay Daddy, dahil kilala siya bilang Mr. Tan, ng presidente ng ano dito mga ng NHA sa nanguna sa pagbabahagi ng mga titulo at bahay. So kaya hindi rin siguro nila ako parang i-dare kasi uy, mga respetableng pamilya yan. Kahit na ganito ako LGBT, hindi naman nila ako binastos. So madaling sabi, masaya ako dahil maraming taon nagdaan, nakita ko si Tony na naging maayos ang buhay. Eh dati killer yun eh, di ba? Pumapatay sila, nag-aaway sila, may mga itak-itak silang hawak o sila magkakapatid, nagpapatayan. At si Lupin, isa rin sa pinakamasamang bata rito, 7 years old kasabay ni Darla na Sherang na ngayon ay may pamilya at may anak na at nagtatrabaho bilang driver. At pag nakikita niya ako, talagang sobra yung kanyang pagyukod ng pagrespeto. Ang sarap ng feeling pag ikaw ay, sabi nga, isang kaluluwa madala mo sa Diyos, libo-libong anghel sa langit ay nagdiriwang. Hindi mo ma-imagine bakit sila masaya. Hindi mo mararamdaman yun, diba? Pero gano'n ang Panginoon kapag may naididirect o naililid ka, na igagabay na kaluluwa pabalik sa Kanya. Dahil lahat tayo ay ligaw, lahat tayo ay galing doon sa madilim na bahagi ng buhay. Lalo ako, dahil ganito ako, may galit ako sa parents ko, na-post ko nga sa Facebook. Dahil gusto ko silang sisihin bakit ako sinilang, dahil puro pain lang ang nararamdaman ko. Tapos ngayong adult ka na, ang dami pa ring mga paghihirap. So ang sabi nga, life is not fair. Mahirap mabuhay sa mundo, pero merong isa tayong hinahawakan, diba? So gusto ko i-share yung kanta na to sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ipopost ko yung lyrics para pwede kayong sumabay. Ang title ng kanta na ito ay ano, hindi ko narinig. Ah, ayan, i-post ko na yung lyrics para pwede kayong magkaraoke sumabay sa akin. Dahil kung wala si Kristo, wala rin tayong direksyon sa buhay natin. Naroon sa aking sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kulang ang lalim,
kabiguan ng nag-iig, dahilan naghahanap ng himala. Yayaw ng laman, siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako di ko na gagawin. Awa, kalungkot, walang pagbabago. Kapagkuran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ng nag-iig, dahilan naghahanap ng wala. Nilayaw ng laman, siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan sa hangin pa ako, ilang kung saan ako. Na-rapture? God bless you po. Wala, naiwan tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ay isa sa mga favorite namin mga kapatid. Mga kami magkapatid nung bago pa lang kami na born again. No? Isa rin yan sa mga lagi kong inaawit noon nung bago pa tayo sa Panginoon. At favorite ko din yan. Kaya nakaka-reminisce ng mga kabutihan ng Lord sa buhay natin. No? Napakagandang lyrics, mga lumang awitin. Nasaan kaya ako kung wala ka, Kristo, sa buhay ko? Amen. So, salamat, kapatid. Thank you for sharing such blessed song, such blessing.
To all of us. Kaya praise the Lord. Nisip ko, wala ba na-rapture dyan sa inyo? Naisip ko, na-rapture si Nonoy, biglang nawala eh. Yun, ayun, hindi pala na-rapture. Kinabahan ako, sabi ko, ha? Na-rapture si Nonoy, naiwan tayo. Sabi ko kay, sabi ko kay Bena. Kaya tinatanong ko kung may na-rapture ba sa inyo ba, para makasiguro tayo, para mamaya magtatago na tayo sa kabundukan mamaya kasi magre-reign na yung Antichrist pag na-rapture. May announcement na yan, maya-maya. Hallelujah, hallelujah. Meron pa po ba magpasalamat sa Panginoon? Okay. So, tuwa naman ako sa answered prayer na yan, na senior ni Nonoy na may pumasok sa kanya sa message na yan kasi kahapon na anniversary ng Pastor Alliance, hindi ako pwede, andun ako sa kabila sa meeting ng Section 3 naman sa kabilang panig yung ating talagang denomination kasi priority ko yun eh. At alam naman nila yun, nakapagka third Saturday, yun talaga, nakalaan talaga yun doon sa meeting, pastoral meeting, ministers meeting yun, sa either sectional or district, no? So, yun talaga yun. Ano kasi, in a quarter, district. Pero, every month na talaga, other than the month of, uh, ang tawag doon, quarterly meeting ng district. Sa sectional po yun. Kaya, hindi ako naka-attend. Although sinabi ni Bena na ayaw niya umattend, hindi siya attend. Di praise the Lord. Sa answered prayer, umattend siya, di ba? Pangalawa, si Nonoy, ayaw din sana umattend siguro, umattend din siya. At pangatlong prayer, ay, yun, may natutunan sila doon sa, hindi kasi yan to, basta pangkaraniwang celebration. Parang ginawa nilang conference. At siya nga pala, yung mga kababaihan, may conference din. Pero, although naka-focus sa mga kababaihan, pero ang mga kalalakihan ay welcome. We welcome you. Kaya, maganda marinig niyo yung mga pangangailangan ng mga kababaihan para alam niyo paano maging partner ng isang babae. Sabi nga nung awit niya, if I were a boy, I would have understand. Kasi babae siya eh. Pero kung naging lalaki siya, alam niya yung pangangailangan ng babae kasi nga babae siya. Kaya if I were a boy, I would have understand. Kasi nga yung mga lalaki, minsan di naintindihan yung mga babae, yung needs, yung wants. Mahirap yung wants, ano? Yung needs lang muna. Natawa si Bena, no? At minsan naman, yung mga babae, minsan di rin nila maintindihan yung needs and wants ng mga lalaki. Kaya nga, maganda yung aming celebration ng anniversary na yan ay nakafocus sa family and leading together. Kaya ang naging tema nun ay lead together for a greater impact. Yan, praise the Lord. Sa family po, dalawa po ang leader. Hindi niya matanggap ng mga lalaki. Hindi, lalaki lang ang leader. Baligtad na daw ngayon, babae na leader. Pero siya leader. Siya leader. Actually, leader, sub-leader, pwede naman po yun, di ba? Pero actually po, kung sila mag-subject to each other, consultation yan, dalawa sila. Kasi dalawa silang leader. Kaya hindi po totoo yung nasa image natin na Jesus, tapos lalaki, tapos babae, mga children. Hindi po. Si Jesus, tapos babae at lalaki. They are one eh, di ba? Magkaisa sila. Jesus, babae at lalaki, tapos mga children. Kaya minsan, pag hindi sila magkaisa, nagkakampihan. Sa mami ako. Sa daddy ako. Di ba? Kaya nga, kasi hindi sila magkakampi. Kailangan kaisa sila. Kaya nga sabi ni Jesus, you are no longer two, but one flesh. Kaya dapat magkaisa. So, mali yung sinasabi na, kasi palibasa sinasabi niya na doon, di ba, magpasakop ang babae,
Hindi ibig sabihin na hindi rin nagpapasakop yung lalaki sa babae. Kaya sabi niya, ang may-ari sa'yo yung babae. Sa babae, ang may-ari sa'yo yung lalaki. Equal po yun. Kaisa. Minsan, pag hindi natin titignan yung buong Biblia, iniisip natin ang Diyos, makilalaki. Patriarchal, di ba? Pero kung titignan mo yung buong Biblia, number one kaya sa puso niya. Pag pinaiyak mo yung asawa mo, di ka papakinggan yung panalangin mo. Sabi niya sa mga lalaki. Sa mga lalaking hindi, biro mo, sabi niya, o kayo magrespeto. Sabi, magrespeto. Submit, respect to your husband. Submit to your husband. But, mind you, husband, love your wife. Paano mo mamahalin kung hindi ka makikisubmit din sa kanya, di ba? Yung utos-utos lang. Meron akong nakita dyan. Taga-kuko, babae. Taga-laba, babae. Nagtatrabaho, yung babae. Pagdating sa bahay, siya pa rin, babae. O, di ba? Lugi ang babae. Kaya sabi ng Diyos, pag pinaiyak niyo yung wife niyo, yung mga dalangin ng mga lalaking yan, hindi ko papakinggan. Tignan ko kung hindi rin sila umiyak. Anyway, sa'yo na yun. This is my praises and thanksgiving dahil ang Lord ay yan ang mga isa sa mga ginagawa ko na bahala ang Lord na nga dyan. Pag nangusap ang Lord, batuntua ako dyan. Pag nangusap ang kasi ang hirap din eh. Sa pangunguna ay napakahirap din. No? Eh, sabi nga na isang naging nagsalita noon, research ko ngayon, sabi niya, kahit 100 pang ano yan, member, kung hindi naman mga faithful, wag na yan. Sakit lang sa ulo. Bigyan mo na lang ako ng isang faithful. Isang faithful and committed. Yeah. I will turn the world upside down. Isa lang. Upside down. Isang faithful at committed. So, tuloy tayo. Sa pag-aaral ng pahayag, napakagandang pag-aaralan nito kasi ito ay yung noon, ngayon at bukas. Ayan. Ang pahayag o revelation, kung tawagin daw yan, kung talagang tawagin, revelation of Jesus Christ. Although sulat to ni Saint John, wag na daw natin makidebatis sa mga larong. Kasi minsan dinidebate pa nila kung sino sumulat. Wag na natin intindihin kung sino yung ginamit ng Diyos para sulat yan. Intindihin na lang natin kung ano siya sabi ng Diyos tungkol sa pagkakasulat na yan. Pero ang pagkakasulat na yan ay sinulat ng isang pangalang Juan. At sinasabi nga nila, isa yun sa mga disciple and apostles of Jesus Christ, si Saint John or John the Beloved. Kung tawagin, John the Sweet, kasi sweet siya kay Jesus. Siya yung pinaka-sweet kay Jesus. At siya yung hindi nakaranas masyado ng yung pahirap nung panahon na yan ni Nero at ng persecution and prosecution. Siya yung hindi masyado. Kaya siguro dahil yung minsan naiisip natin at sa isip ng human thinking ay talagang cared siya, no? Cared for siya ni Jesus. Siya isa sa mga closest. Kasi tatlo yan sila eh. Magkapatid, si James at si John, at saka si Peter. Pero siya to, yung pinaka parang naging closest sa heart ni Jesus. Kaya parang minsan isipin mo na, favorite ba siya? Hindi naman po favorite. Sabihin na lang natin na special yung treatment. Kaya nung panahon na yon, imbis na dumana siya ng sakit at hirap, pero mahirap din yun ha, doon ka na-excel siya sa Patmos. Yung Patmos po parang iwahig ng Pilipinas. Kung nasaan yung mga mga terror na mga criminals. Pero kita mo doon na bubuhay ka ng malaya. Doon lang sa island. Hindi ka pwedeng umalis sa island. Kasi pag umalis ka sa island, kainin ka ng pating. Yun yung sa Iwahig sa Palawan, sa Iwahig Colony. Kung tawagin yung Iwahig Colony ng mga, ito Patmos. At doon kinatagpo siya ng Diyos Ama. No? Sabi niya, may papakita ko sa iyo. Kapahayagan yon din ng anak ng Diyos. No? Kaya kung tawagin yan, revelation of Jesus Christ. At malamang daw sinulat niya ito ng mga 95 to 96
tapos na yung atrocities, pero ibig sabihin, tapos na yung mga ano ni Nero, yung mga kaanuhan niya, yung Emperor Nero, yung kalupitan niya. Oo, yun yung nag-destroy. Siya yung nagsumira sa Jerusalem. Yun yung huling pagkasira ng templo doon. Panahon ni Nero. Mula noon, hindi pa ah, natayo. Nung matayo yon panahon ni Jesus. Ay, hindi. Wala na. Panahon kasi ni Jesus, tapos na no? Hindi na natayo hanggang ngayon. No? Yung Jerusalem na maayos, na maganda. Kundi doon na lang, pader na lang, pader na lang ang ano, ang makikita mo doon. Kaya kung tawagin nila doon na nanalangin yung mga Hudyo, Wailing Wall. May Wailing Wall sila doon. Doon sila Oh Diyos, Panginoon, pakinggan mo. Yan po. So, hindi, pero siya, siguro, isa na lang siya nabubuhay nung time na yon na apostle, pinadala siya doon, in-exile siya. Yung Patmos po ay lugar ng mga criminals, ng mga pinagpapadalahan, no? Ng mga ano. So, yan po yung naranasan nila. Naranasan niya. Yan yung time na yon. So, okay. Um, kung ang Genesis daw ay book of beginnings, no? Ang Genesis ay aklat ng mga simula, lahat ng mga simula. Simula ng tao, simula ng paglalang sa tao, no? Simula ng paglalang sa mga hayop, paglalang sa lahat ng bagay, simula sa pagtakda ng araw at buwan, yung nagkaroon ng orderly system ang universe natin. Simula lahat yan. No? Nung una, parang wala lang eh. Chaos yan. Hanggang sa nakakatikatihan ni Lord na paglaruan, magawa nga ako ng uh, paggandahin ko nga itong isang mundo na to. Nalagyan ng garden, tao, kung ano-ano, no? Hanggang sa, paramihin ko yung tao, ganyan. Halaman, yan, tama. Una, hiniwalay niya yung dagat at lupa. Ay, okay. Tapos dun sa lupa, may garden. Dilim at liwanag, pinaghiwalay niya, inassign niya yung araw at buwan, nga ganun. Doon nagsimula yung order. And that was almost 6,000 years ago lang po, nagsimula yung starting ng humanity. Sabi ni Pastor kahapon, sino pinakamatanda sa amin dito? Nag-isip ako. Kayo po, Pastor? Hindi. Ayun, no? Sino po yun? Si Eva. Di ba? Si Pastora Eva. Kasi Eva eh. Pero Minerva nga pangalan. Ay, oo nga pala. Sino unang nasisaryan? Isip na naman ako. Kalokohan na naman to siya. Si Adan. Oo nga, no? Kasi kinuha sa tadyang yung babae. Siya unang nasisaryan kaysa kay Eva. Si Adan, mas naunang nasisaryan. So, nakakatuwa din yung mga joke ni Pastor. Pagka si Pastor Lobarbio o kaya si Pastor Chris Losande, ganun din yun. Mahilig din yung magtanong na, anong talagang ang kalipunan ng mga mananampalataya, anong tawag? Sabi niya, ano po? Assembly. Tingnan mo kung nasaan yung unang-unang binanggit yung assembly. Kaya tayo, pangalan natin, Assembly of God. Tapos pag kumanta na si Pastor Lobarbio, kung tayo'y magkikita sa langit, hindi pawang mga Methodist, UCCP man o Baptist, sabi niya, kundi pawang mga assemblies. Yan ang mga, sinishare ko lang sa iyo yung mga katuwaan ng mga pastor pagka nagkikita-kita kami. So, ang pahayag doon muna tayo sa outline ng Revelation. So, the Christ of the Revelation, mamaya na, the Christ of the Revelation. Ang susi muna ng pahayag ay yung the revelation of the coming of Christ, no? So, may mga iba-ibang views. May post-millennial, post-millennium, amillennium, tsaka yung pre-millennium. Yung amillennium, naniniwala na ngayon na yung millennium. Wala talaga yung something na magre-reign si Jesus physically na millennium. Yun yung belief ng amillennium o amillennialism. Yung post-millennium naman, hindi ko na na-review. Pero yung tayo, yung
Pre-millennium, yan tayo, naniniwala tayo na darating si Jesus para mag-reign siya physically. Isi-set up niya ulit yung order ng ano, tapos ipaparanas niya sa generation na yan yung dating konsepto niya ng paradise living. Paano hindi maging paradise living? Si Jesus ang king. Di ba? How we wish to have a president na lahat libre. Si Jesus po yun. That will be the millennium. Yan yung 1,000 years. Kaya lang, mararanasan natin yan. Tayo yung mga barangay captain. Okay na sa akin yung barangay captain. Tagapamahala ng barangay. Ikaw, tanod ka lang. Kasi si Jesus yung president. Oh, di ba? Tayo na mga na-rapture, kung tayo yung ma-rapture. Kasi kung hindi tayo ma-rapture, at hindi tayo sasamba sa magre-reign na magpapakilalang Mesiyas o Kristo, kaya ayun tawag natin Antichrist, alternate ni Jesus. Pag di ka sumamba sa kanya, ang mahirap niya kung ano muna, no, yung tawag doon, papahirapan ka muna hanggang sa bumigay ka. Ha? Oo, ipahirapan ka muna, hindi yung ano ka, yung torture. Yun, torture ka. Kanya, sasamba hindi. Jesus. Sasamba hindi, si Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. Sasamba hindi, Yeshua, 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 Yeshua. I worship you, Yeshua. I worship you. Hindi ikaw, Misaya, hindi ikaw, hindi ikaw. Si Yeshua, Misaya, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Sabi niya. Tapos o kaya yung lagari, unti-unti. Nakita niyo yung pag-torture ng mga palabas sa Korean? Di ba? Tinatali sila sa upuan. Tapos ginaganon, binubuka yung legs, tapos nakatali. Hanggang sa nagdudugo na siya dyan. Grabe yung torture, di ba? Sabi niya, magtatapat ka. Yung pole, nakaganon dito yung pole. Tapos binubukan na ganyan. Imagine ko ang hindi to, mamaya hindi instant death, di ba? Torture. Kaya gagawin, magtatago tayo sa ilalim ng lupa. Magtatago tayo niyan. Hanggat kaya natin magtago. Kasi hindi pwede magpakamatay kasi baka sa impyerno matuloy. Patayin mo yung sarili mo, patayin ko na lang kaysa matorture ako. So, yun po yung the coming of Jesus Christ. The purpose of which revelation was written depend to some extent on how book was wholly interpreted. Ito, depende daw sa pagkaka-interpret. Pero ito yung ating mga pinapanigan. Siyempre, kung ano yung pinapanigan ng ating denomination. No? Kahapon nga ay mayroong seminar. At nakinig ako. Friday. Nakatuwa yun. Ang ang kanyang lecture ay Eschatology and the Assemblies of God. Yan. Kung paano nangyari na buo yung doktrina tungkol kay Jesus at sa kaligtasan. Eschatology is about salvation. Study of salvation. Kaya tayo, isa lang yung ating pinaninindigan na pwede tayo maligtas ng may assurance. Ligtas tayo dahil kay Kristo. Pero naniniwala tayo na pwede ring mawala yung kaligtasan na yan kasi mawawala rin yung assurance and confidence na yan sa isang dahilan. Pag tinalikuran mo si Jesus, simple lang naman eh. Parang hindi mo mawala kapag sinabi mo, i-deny ko na si Jesus, di ba? I-renounce ko na. Hindi na siya yung Panginoon ko. Ako na. Sabi ng aking kaibigan noon, ay, wala na ako pinaniniwalaan, sarili ko na lang. Ha? Eh di ikaw na. Ikaw na ang Misaya. Di ba? Yun. Kaya pwedeng mawala yan. Kasi sa pahayag, meron niyang verse dyan. Nabuburahin ko yung pangalan mo sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin, nakasulat na, binura lang. Na snowflake. Uso rin pala snowflake sa langit. Kasi kala ko, snowflake, dito lang na snowflake. Noon, meron po kaming mga tuksuhan. Ang tuksuhan po, pag na-promote ka, okay, ito na yun. Bibilugan ka. Okay, ito na yun. Ngayon, pagdating doon sa pinakamataas, ay wag yan.
eh meron nakabulong o kaya meron di ba, nakalagay. Wag na yan. Medyo, ito na. O di in-stopic ka. Ito na. Di ba? Ang tawag doon, na-snopic. Ako na sana kaso na-snopic. Nadali. Uso rin pala yan. No? Okay. Meron tong mga bibigyan kayo, maganda pag-aaral ang pahayag, ano? This is something na makikita natin. So sa survey, itong survey ng hindi, doon muna tayo sa, teka, key verse. Ang key verse daw ay, keyword yun, ang keyword ay revelation of the coming of Christ. Ngayon, ang key verse ay 1:19. Tingnan natin sa 1:19. Ang 1:19 ay sabi, write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place. So, naniniwala tayo dito na nakita mo, sulat mo yung mga bagay na nakita mo. So, ibig sabihin, nangyari na. At, anong sabi dito? Which are. Ano ibig sabihin nun? Nangyayari ngayon. And which will take place, ang ibig sabihin, mangyayari. Diba? Past, present, and future things. Yan ang revelation. Kaya naniniwala tayo sa may future pa sa tao. May future pa ang bawat isa sa atin. Hanggat hindi pa nararapture ang church at hindi pa nadadagit sa langit ang church o yung kabuuan ng mga mananampalataya, may future pa. May pag-asa pa. Kaya nga sabi, isa sa mga doctrine natin, we are looking forward to the blessed appearing of the Messiah. Tayo ay nakatingin sa langit, nag-e-expect na darating any minute from now forward ay pwedeng dumating ang Mesiyas. Yan. Yan ang blessed hope. Ayon sa Titus, 1 verse 13-14. Tama ba? Yung ang mga lecture nyo ng salvation verses, mga salvation doctrines, dapat uulitin na naman natin yan habang di pa tayo nagra-rapture. Paulit-ulit para hanggang sa pumasa. Kasi ang pasahan, sa rapture ang pasahan. Graduation po ang rapture. Okay, so pagkatapos po, ano pa ba ang key verses ay 19, 11, and 15. Yan. Medyo malayo-layo. 19. Chapter 19. 11. And 15. Sabi dito, then I saw heaven opened, and behold a white horse. And he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Ang papangalan niya? Salita ng Diyos. O sino ba yung salita ng Diyos? John 1:1. Kaya nga itong Revelation, sulat din ni John. Kasi kaya alam na, kaya yung magkakarelate talaga yung isip niya talaga from the beginning eh. 'Di ba? Yung love your neighbor, love God above all, tapos yung tungkol sa Word of God, sino yung Word of God? 'Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And this Word became flesh. And dwelt among us. Itong salita na to, nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. O sino po yon? Ang Kristo, ang Mesiyas, si Jesus. Sa mga Hebreo, si Yeshua. And then, sabi dito, and I fell at His feet to worship Him. Nasaan na ba yon? Tama ba? Bakit nag-iba yung
Lam, 11:19. Saan na ba ako? Nag-iba yung siya yun with the worship dun eh. 19:11, di ba? 19:11. Sabi dito, sa 14. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Sabi dito, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written. Meron na namang ibang pangalan nakasulat sa kanya. Ano sabi? Pangalan nakasulat naman sa kanyang hita? Sa hita nakasulat. May tato. King of Kings, Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. Siya na, di ba? Siya na. O, di ba? Si Jesus, Yeshua. Kaya nga sa amin, the Word of God eh. Yan. So, yan yung key verses. So, kaya itong pahayag, tungkol din talaga sa Kanya. This is the revelation of the Lord Jesus Christ. At ang kaya nga isa sinabi ko sa inyo yung key verse nun. Merong past, merong present, and merong future things na nakasaad dyan. At kaya wag natin sabihin na wala nang darating. Meron pa. Ay, yung iba, dahil walang millennium, ang pagdating na lang ni Jesus ang inaano nila, at tapos yun na rin yung rapture. Tuloy na sa bagong heaven and bagong earth. Wala nang millennium wala nang 1,000 years na paghahari ni Jesus sa mundo. Bago yon talagang pagsunog, pagpalit ng luma at ng bago. Na? So, sabi nila, nagre-reign na si Jesus. Ito na ang millennium eh. Ha? Hindi na yun. Hindi pa. Wala pa po yun. Hanggat hindi, yung sinasabi nilang, ang lahat ay yuyukod at lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Hanggat wala yun. Hindi pa siya nagre-rain. Nagre-rain lang siya sa mga puso ng mga believer. At natutuwa ako, meron tinatawag na mga Jewish believing in Jesus Christ. At meron na rin mga Muslim believing in Jesus or Isa Al-Masih. Meron na rin, basta mga Jesus believers na sila. Ang mga Hudyo, napakahirap pong maniwala kay Jesus kasi kapitbahay daw nila yung dati. At yung mga Muslim naman, napakahirap din maniwala dahil iniisip nila, propeta lang. The same, mas mababa pang propeta o propeta lang na mas mataas kay Muhammad. At ang Muhammad at talagang tagapamagitan doon at tagasabi ng tama at mali sila. No? Yun ang mahirap doon. Kailangan makilala mo ang tunay na Jesus o tunay na Yeshua o tunay na Mesiyas o tunay na Kristo. Sino yon? Yon yung galing sa taas. Yun yung galing sa Ama. Yun yung galing sa kalangitan na bumaba at umakyat ulit at bababa ulit. Babalik ulit. Kasi pagbaba niya, naranas din niya yung pamunta sa Hades eh. Tapos pagdating niya sa Hades, sumama na sa kanya yung mga na-resurrect na mga believer. Sumama na sa kanya. Tapos ngayon, yung mga namamatay, nandun na siya sa kalangitan. Yung mga namamatay ngayon, ng mga believer, no? Wala pa din doon. Nandun sa paradise. Nag-aantay ng pangalawang pagbabalik ni Jesus. Natutulog lang. Tapos hindi pa ginigising yung mga pupunta sa impyerno. Hanggang sa pagkatapos ng millennium. Pagkatapos ng millennium, gising na. Kasi sabay-sabay na silang ibubulit sa impyerno. So, natutulog pa po sila.
Hindi totoong naglalakad, naglalagalag at na mamaya kalabiting ka, di ba? Wish mo lang. Sabi ko nga, pinsan kami magpinsan, hindi ko alam kung parang nalimutan na rin niya kasi minsan nakita kami. Parang malaman daw namin ng totoo kung talagang bumabalik ang patay. Babalikan namin ng isa't isa kung sino man mauna sa amin. Sabi niya, kunyari, nauna siya mamatay. Ngayon, matanda na kami. Papaalala ko ulit sa kanya para malaman namin. Balikan mo ako kung anong nangyari dyan sa iyo sa kabilang buhay. At pag ako naman naunang mamatay, babalikan kita para sasabihin ko sa iyo kung ano yung nangyari sa akin sa kabilang buhay. Sumpaan namin yun eh. Ah. Yun ang tanong, kung makabalik siya. Ay, malalaman natin kung talagang yung mga references sa Bible, although hindi siya talaga kasi specifically, yung di direktsyong sinabi eh. Mga parang kinukuha lang natin na siguro natutulog, ganyan. Kasi wala yung talaga specific na ano eh. Pero nagkaroon kasi ng resurrection nung yun ang talaga totoo nung ma-resurrect si Jesus, sumama sa resurrection niya yung mga believer ng God. Sumama sa kanya sa resurrection niya to. Okay. So, nabakante yun. Ano yun eh, nagkaroon ng bakante. So, nung mabakante, yung mga namamatay na, pag akyat niya, ay doon na napupunta. Yan. Sa temporary dwelling. Hindi po yun purgatorio. Hindi po. Wala pong ganun sa teaching. Okay? So sa survey, makita natin ang the things which you have seen. Yan. So yan yung mga nakita ni Juan. Kaya hindi na po to talaga pwede natin tong mariminish, no? Dating mga nakita niya, nasaksihan niya, mga nangyari. Kaya si John ay faithful witness din, o a true witness din. Kasi naranasan niya yan. Nakita niya ng personal kung sino si Jesus. Lagi niya sinasandalan nga yan eh. Yan. At yung nangyayari noong time na yon, and the things which are, chapter 2 and 3, yun yung mga sulat niya o yung mga salita ng Diyos sa 7 simbahan sa Asia. Inikot niya yun, inilibot niya. Doon lang yun, sa taas lang banda dito, papaganon. Hindi yung lahat, hindi yung lahat ng napuntahan ni Jesus at napunta. Hindi, yung 7 lang doon, na Asia, sa Asia dito banda. Sa taas na ng konti ng Palestine. No? Kita mo yun dito. Tapos paikot daw yan eh. Ephesus. Sunod ng Ephesus. Smyrna, Pergamum, Thyatira. Tapos, Laodicea, yun yung huli eh. Tapos yung, ano yung S ulit? Sardis. Tapos, Philadelphia, Philadelphia and Laodicea. I'm just trying to memorize it. Kaya, ano yan eh? EPSL. Tapos, EPSL, tama ba? Ephesus. Tapos P, Pergamum. Tapos, EPS. Hindi, kailangan, sunod-sunod. E is Ephesus. ESP. 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 Kaya ESP, tapos L. Minimorize ko yan. Nalimutan ko na naman. ESP. Ang sunod sa P, sa Pergamum. Bena. T, yon. Tama ko. ESPT. Tapos SPL. ESPT, SPL. Alam mo na yan. ESPT, SPL. E is for Ephesus. E is Smyrna, Pergamum,
Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yan. ESPL, PTL. SPL. Yan. So, dapat memorize natin yan. Tapos, ang assignment nyo, ilagay nyo sa isang column yung church. Dati na natin ito ginawa, yung church. Tapos, sa pangalawang column, yung katangian ng church. At yung pangatlong column, yung pagkakamali at kahinaan ng church. 7 yon na churches. Kung mapapansin mo, ang Revelation, 7-7. Kaya sabi nila, ang number talaga na nag-symbolize kay God ay 7. 7. Kasi yung 4 speaks of the 4 corners of the earth. And the 3 speaks of the Trinity. Kaya complete yon. 7. 3 and 7. Yan, it speaks of completeness. At dahil hindi complete yung number naman ng ang number naman ng Antichrist ay hindi complete. 6. Kaya 6 siya. 666. Kung alala mo, nagagamit din naman yung 7 ng mga demonyito. Naalala niyo yung nakulong na naging mayor ng Kalawan, Laguna, na namatay na ngayon, nakulong na tumanda na kasi pitong counts yung kanya, 7-7. Ang number niya 77, lahat ng number niya, ng number ng sasakyan, number ng mga, basta 77, favorite niya yan. Kaya nung siya'y maparusahan, 7 din, 7-7 counts. Tumama, bumalik sa kanya. 7-7, si Kalawan Mayor Sanchez ba yun? Naalala mo yun? Ni-rape nila yung taga-UP. Tapos, gusto na siyang pakawalan kasi matanda na. Ay, madaming umayaw kasi papakawalan na sana ni Duterte. Madaming kumontra. Ay, hindi na natuloy. Diyan ka lang, daming kontra pala. Diyan ka lang, hanggang sa kinamatayan na niya yon. Nakamatayan niya. Kailan lang yon? Research niyo sa Google. So, 7-7 siya. So, nagkaroon ng 7 simbahan na inassess ni Lord noong time na yon. At sabi nila, yung simbahan na to, parang ganyan din ng mga simbahan ngayon. Yung mga simbahan ng Kristyanismo, ng Kristiyano. So, may assessment. Kung i-assess kayo ng Lord, o yung mga members ng church na to, kung i-assess kayo ng Lord, tignan nyo kung saan kayo nabibilang. Ang number 1, yung Ephesus, sabi niya, okay ka. Kaya lang, nalimutan mo na yung first love mo. Yun na lang yung niya doon. Okay ka, yung gawa mo, okay. Pero nalimutan mo na kasi busy ka na. Kung sa mag-asawa yon, di ba? Dati on fire kayo sa isa't isa bilang mag-asawa, sweet na sweet. Lahat ng bagay, kasama siya. Nung bandang huli, hindi na siya kasama. Yung isa na lang. Sabi, hindi, ginagawa ko lahat bagay para sa'yo. Siyempre, hindi naman gusto ng babae yung lahat ng bagay gawin mo para sa kanya. Ang gusto ng babae, lahat ng bagay gawin mo kasama siya. Ang hirap. Pero, okay naman yun. Wag lang masyado. Oo, minsan kasi meron din kayong time para sa isa't isa. Meron din kayong time for yourselves, for your friends, for your own, yung dating family, extended family. Pero huwag mong kaliligtaan talaga yung para sa isa't isa. Yun talaga ang number 1 and priority. At saka hindi yun talaga nawawala. Naalala ko yung sermon ni Pastor Yang Itcho, sabi niya, malapit ka ng hiwalayan ng asawa mo. Sabi ng nanay, tinawag niya, hindi mo ba alam na hiwalayan ka ng asawa mo, di-divorce? No. Sabi niya, bakit nga ako di-divorce? I've been doing this for Jesus. Para kay Jesus yung ginagawa ko at para sa kanya din. I'm giving her all her needs. Hindi lang yon ang kailangan na asawa mo. Dapat may time ka sa kanya. Ganun ba? Nung tinawag niya na asawa niya, liga dito. Kung may problema tayo, dapat hindi ka nagsusumbong sa nanay mo, kaya sa nanay ko. Sa akin mo, sumbong.
Sabi niya, sa akin mo magsabi at pag-uusapan natin to. Ano bang problema natin? Pagpipray kita. Dahil, sabi niya, inaalihan ka ng demonyo. Tapos sabi niya, ano nangyari, alam niyo? Lalong balak na siyang hiwalayan. Pero naintindihan niya. Sabi niya, oh sige, sige. Sabi niya, mula ngayon, lahat ng Lunes ng ganito, may schedule. Ibibigay ko para sa'yo. Gawin mo lahat ng bagay. Gawin mo rin ang lahat ng bagay sa akin. Sabi niya, para sa'yo lahat yan. Wala na iba, sa'yo lang. Ang nangyari, first date nila. Punta daw sila sa park. Tapos lakad daw siya ng lakad. Gusto daw lang ng asawa niya, lakad-lakad. Tapos kwento ng kwento, kwento ng kwento. Tapos pag hindi pa daw siya nakikinig ka ba? Lagi daw sinecheck. Narintindihan mo ba? Ayaw, ano sinabi ko? Pag ako, ganun daw, ganun. Nakakatawa yung sermon. Panoorin natin yun. Dinownload ko yung sermon ni Pastor Yonggi Cho. Patay na si pastor na yun. Pero, ang ganda ng church nila, di ba? 800,000 church. 800,000 members, isang church lang sa Korea. Oh, tapos lahat yun marunong mag-share ng gospel at marunong mag-share, marunong magturo sa Sunday school. Lahat yun, 800. Kung yung 800 na yon, nagtuturo yun sa 10, 800,000 na people, nagtuturo sa 10, ilan po yun? Ilang member nila? Sa 800,000, ha? 8 million. Kaya po yun yung time na yun. Pero ngayon, hindi na daw. Marami na daw. Mas malaki yan talaga, ha? Mga mega churches, ha? Pero yan kasi one church lang yan. Yung one single administration niya. 8 million. Pero pagdating niya ng 65, nag-retire na siya. Tapos later on, nagtayo na siya ng Bible school sa Amerika. Gano'n na siya. Nag-iba-iba na siya ng mga ministry. Dahil naglagay na siya ng talagang administrative pastor kapalit niya nung siya ay mag-65. Kaya mag-65 na ako, pinapaalala ko sa inyo, magre-retire na rin ako. Kaya mula ngayon, magpe-pray kayo sa future ng Lord of Glory. Lord, may future pa ba ang Lord of Glory? Worshipers Assembly? Yan, magpe-pray kayo ha. Diba sabi Noy, partnership? Oh, yan ang lahat ng assignment ko kasi gagawin nyo. Sino nag-memorize ng Revelation 1:3? Meron po ba? Ha? Ang haba? Ang haba? Haba ba? Para 3 sentence na. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. 3 ano lang yun phrases lang yun Haba ba? Pag Tagalog ang haba, o English nyo. Sige, ano yung English? Ay, Tagalog. Ano sabi sa Tagalog? Mahaba ba yun? Grabe kayo Ako matanda pa ako sa inyo, naiiksian ako niya. Pag inintindi mo, kahit di mo na memorizein, mapalad na bumabasa o isa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesya nito, o 2. At tumutupad sa nasusulat dito, o 3. O gawin yung pang-4, sapagkat malapit na itong maganap. Hindi. 1:3. Ano ba yan? Mga 1:3. Hindi 1-3. 1:3. Revelation 1:3. Kaya pala mahaba. Mali pagkakaintindi. Buo ng 1-3. Madali rin naman memorize niya. Ito ang pahayag na binigay na Diyos kay Jesucristo. One sentence. Diba, madali lang yan. Ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Jesucristo. Madali lang. Ulitin mo ulit. Ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Jesucristo. Ulit-ulitin mo po. 48 times. Memorize mo na yan. At pabilis ng pabilis. Yun yung sikreto ng memorization. Kailangan daw, masabi mo yan na napakabilis sa bibig mo. Ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Jesucristo. Di ba? Malapit na. Pero pag may nag-i-stammer ka pa, hindi mo pa memorize. Ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Jesucristo. Memorize mo na yon. Yun yung sikreto sa mga nag-aaral. Hello, mga estudyante.
Yung isa dyan, sabi niya, ang hirap pa ma-memorize, Lola. Paano kayo nag-aaral kung hindi kayo nagme-memorize? Kaya mahirap kayo mag-aral kasi hindi kayo nagme-memorize. Kailangan talaga memorize yung mga prinsipyo na tinuturo ng mga teachers, yung mga formula, yung mga sentences, mag-memorize kayo. Ulitin ko, yung verse 1, first paragraph, ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Kristo, di ba? Ulit-ulitin nyo, ito ang pahayag na binigay ng Diyos kay Kristo. Ang bilis lang, hanggang sa masabi mo yan. Mapalad ang bumabasa. O, di mabagal muna. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Mabilis lang yun, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Sinong gustong maging mapalad? Hindi malapad mapalad. Ano ba ibig sabihin mapalad? Masaya, maswerte. Ano pa? Bukod na pinagpala, mapalad. No? Mapalad ang, ano sabi? Nagbabasa ng aklat na ito. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Iba-iba kasi din ang pagkakagamit ng words and line kapag kaiba-iba yung version. Kaya kung gusto mo, yun ang paborito mong version, yun doon ka mag-memorize. Yung iba kasi mas madali nagme-memorize yung sa King James Version, yung mga daw, medi, mga ganon. Pag naman sa Tagalog, mabilis din naman. Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito. Oh. Ito ang payag. Sa umpisa lang eh. Tapos susunod, pangalawa. O di, alam mo na yung una. Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito. O pangalawa, ang sabi? Ang mga nakikinig sa propesiya nito. O di ba? Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang nakikinig sa mga propesiya nito. O, ulit-ulitin mo ulit yun. Dalawa na yun, ha? Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang nakikinig sa propesiya na ito. Sinong gusto maging mapalad? Bumabasa ng aklat na ito. Nakikinig sa propesiya na ito. Ang ibig sabihin ng propesiya, kapahayagan. Revelation o kapahayagan or preaching. Hindi lang to yung future things. Ito yung revelation ng past, present, and future things. Mapaladang, bumabasa sa aklat na ito, nakikinig sa propesiya na ito, di nakadalawa na tayo. Ngayon pa lang, memorize ko na yung dalawang phrase. Pangatlong phrase, ano sabi? Yun, at tumutupad sa nasusulat dito. At tumutupad sa nasusulat dito. Hindi lang dapat bumabasa. Hindi lang dapat nakikinig. Dapat tumutupad din. Hello, children? Willing ba kayo talagang matutunan ang kapahayagan ng Diyos? Willing ba kayo maging mapalad? Handa ba kayo maging mapalad? Yan. Sundin niyo itong key verse na ito. Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang nakikinig sa propesiya nito, ang tumutupad. Saan? Sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Yan. At tumutupad sa nasusulat dito. So, pag minemorize mo yun, at tumutupad sa nasusulat dito. Ben, Aisen, na-memorize mo na? Ikaw, Kim, na-memorize mo na? Ikaw, kuya, Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad. Sa nasusulat dito. Sa nasusulat dito. Di ba? At tumutupad sa nasusulat dito. So, tatlong bagay ang dapat mong gawin. Bumabasa, nakikinig, tumutupad. At bakit? Bakit ang mapalad? Sapagkat ang lahat na ito ay malapit ng maganap. Ang lahat na ito ay malapit ng maganap. Sapagkat ang lahat na ito ay malapit ng maganap. So alam mo na, ma-memorize mo na yung 1-3. Sa susunod, mayroon pa ba? Memorize niyo po yan. Susunod, mayroon ulit ako assignment na bibigay na verse.
Mamimili tayo dyan sa chapter 1 kung meron pang maganda. Ito yung verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ayan. Isang memory verse nyo, assignment nyo po, Revelation 1:8. It is about the declaration of who Jesus is. Ako ang Alpha at Omega. I am the first and the last. I am the beginning and the end. I am the A and the Z, the Alpha and the Omega. Ang Alpha po at Omega ay first letter at last letter ng Greek alphabet. Kasi ang Hebrew, ang alpha nila doon, Aleph. Aleph. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Aleph. No? Ang last na alphabet ay Omega sa Greek alphabet. Sa English alphabet, ano ang last? Z. Ang first, A. Kaya I am the first and the last. Nagdugtong po yung first and last. The beginning and the end. Wala siyang katapusan. Eternal siya. Wala siyang pinagmulan at wala ring katapusan. Yun ang meaning nun. Yun yung literal meaning nun. Hindi ibig sabihin may simula at wakas siya. Hindi po. Ang meaning nun, nagtatagpo ang simula at wakas. Ibig sabihin, wala talagang simula at wala rin talagang wakas. And that is Jesus. Parang sing-sing. Hindi mo alam kung saan nagtagpo. Pero pagka nasira at nabiyak, malalaman mo na, dito pala yung pinagtagpo na sing-sing. No beginning and end. Yun po ang meaning ng eternity. Eternal. Yun pong pag sinabing forever, may beginning, tapos walang end. Pero pag sinabing eternal, walang beginning, walang end. He is the eternal God. Kaya sabi, He is the eternal God. Walang simula, walang wakas. Ibang version, siya ang simula at ang wakas. Pero wala talagang simula at wala talagang wakas. And that is Jesus, who Jesus is. Who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Excited ako na matunghayan ulit namin ang pahayag ni Kristo o yung Revelation, the book of Revelation, na sinulat ni Saint John. Kasi the more na parang excited ako kasi parang mas nadagdagan yung pagkaunawa ko sa aklat na ito. Sa tagal na panahon, I've been preaching the word, O Lord, hindi ko masyado maunawaan at mapagtuunan ng pag-aaral ang mga bagay-bagay na ito, Diyos, makapahayagan. Pero salamat sa pagpatuloy ko, pag-aaral, sa pagpatuloy ko, Diyos, ng pangaral. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo din pinapahayag ang iyong mga salita. Patuloy niyo pinapaunawa. Sa akin pag-ulit-ulit na pagbabasa ng Biblia, nakita ko yung pagtagni-tagni nito. Paano to, Diyos, may mga dalawang kahulugan, pero nagre-refer lang sa isang bagay, Panginoon. May mga parallel stories, pero nagre-refer din sa isang bagay o nagmi-meaning ng isang bagay. Paano mga bagay na ito, Diyos, mula sa Genesis hanggang Revelation, magtagni-tagni, Panginoon, ang mga katuruan mo. Isang patunay, Lord, never mong kinontra yung sarili mo. Lahat ng yan ay in order. Lahat yan, Panginoon, meron, ibig sabihin, hindi yan nagtatalo-talo, kundi nagtutulong yan. Nagtutulong sa bawat isa ng mga kahulugan ng isa't isa. Glory, glory to your name. Praise your name. Purihin ka, Ama. Purihin ang dakilang salita. Purihin si Jesus, aming tagapagligtas. Purihin, sambahin ang pangalan mo. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Nawa, Panginoon, i-seryosohin ng bawat isa ang pagbabasa, ang pakikinig, at pagtupad sa salita mo. Sa tulong mo na rin, Panginoon. Sa habag mo na rin, O Diyos, at sa biyaya mo na rin, Ama, ay
talagang magampanan namin ang masigasig at seryoso at talagang muni-muni na pagbabasa, pakikinig at pagtupad sa inyong mga salita. Sapagkat di kayo nagbibiro. Sabi niyo nga, God is not mocked. Hindi kayo nagbibiro. Kung ano aming tinanim, siya naming aanihin, Panginoon. Kaya nawa bawat isa ngayon na nakikinig ng ng salita mo, mga anak mo ay maging seryoso din, O Diyos, sa mga sinasabi mo. Daanin man namin sa biro ito, pero seryoso to sa puso't isip namin at pamumuhay namin. Thank you, Lord, for understanding your people and knowing how to help us, how to fulfill your word in our lives, and how to fulfill your purpose in our lives, O God, sa magitan din ng tulong at biyaya mo, Ama. Hallelujah. Sa pamagitan ng presensya ng banal na Espiritu, sa pag-lead sa aming pagpapasakop sa banal na Espiritu, Panginoon. Kami ay madala mo sa inyong presensya balang araw sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue to study the book of the Revelation. At sabi nga, kung talagang gusto niyo akong tulungan, makiisa kayo sa pag-aaral. Para kayo mismo makadiskubre ng kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Magrema siya sa inyong buhay. Sapagkat pag pinapangaral ko, naririnig nyo lang, maring hindi nagre-rema. Pero kung kayo'y mag-aaral, merong kasamang panalangin, at seryoso kayo sa gustong makita dyan, sa kapahayagan yan, sa pagbasa nyo na yan, magabayan kayo ng banal na Espiritu at mangusap siya sa inyo. Praise the Lord! Amen. Hallelujah at magandang tanghali. Purihin ng Diyos, dito na po tayo sa ating pagbibigay sa ating para sa Diyos. Hallelujah. Sabi doon sa Kawikaan 11 verse 25, sabi doon, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Yun ang napakaganda nito kung ususuin. At ang matulungin ay tutulungan. Ang galing nito, kung tustusin, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang taong tumutulong ay tutulungan ng Diyos yun. Hallelujah po rin. Puri ng Diyos, tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa oras na ito at natagpuan namin ang iyong presensya, Panginoon. At isa pa, Panginoon, ang lalo sa iyong mga salita at aming may pamuhay. Araw-araw, hindi lang araw-araw, oras-oras, na itanim niyo sa aming mga puso. Puring ka, Ama, maraming salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo, lalo sa mga kapatiran namin sa SOM. Ay pagpalain mo, Panginoon, may trabaho man o wala, Panginoon. Ikaw ang nakaalam sa lahat ng bagay. Kaya sa maraming salamat na ang amin pagpapala na galing sa inyo, Panginoon, ay amin din ibabahagi sa mga nangangailangan. Kay Puring Ama, maraming salamat sa iyo ang papuri, Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Bawang hari, walang katulad. Pag-ibig mo ay walang hanggan. Bawat araw, sa bawat oras, pangalan mo ay pupurihin. Lahat ng nilalang sumasamba. Puso ko'y maawit, dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka.
awit ng puri walang hanggan. Dakila ka, Jesus, dakila ka. Buhay ko'y sa'yo, magpakailanman. Lahat ng gawa ng iyong mga kamay, langit at lupa, sumisigaw. Sa kalayaan, sa kaligtasan, ngiti ng puso'y sa'yo lamang. Lahat ng nilalang sumasamba, puso ko'y umaawit, dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Awit ng papuri walang hanggan. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Buhay ko'y sa'yo, purihin ka. Isang hari, purihin ka. Dakila ka, Jesus, dakila ka. Awit ng papuri walang hanggan. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Buhay ko'y sa'yo, purihin ka. Dakila ka, purihin ka. Dakila ka, purihin ka. Ganda ng kanta, no? Is dakila ba na ron? Jesus, dakila ka. O yung... Yung meron natin sa ano? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin para sa pastoral na panalangin. Meron kayong mga concerns. This is your moment sa pastoral prayer. Father, we come to you with thanksgiving. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We give you glory. Una, sa lahat, Panginoon, ng panahon, di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Ikaw ang Diyos na umibig ng tapat ng magpakailanman. Thank you, Father in heaven, for always keeping us safe in your hands. Lagi kami, Panginoon, nasa ilalim ng iyong pag-iingat. Nakayakap ka sa amin lagi. Salamat, Panginoon, na hindi kami nag-iisa mula nang kami nanampalataya sa inyo. Never kami nag-iisa sapagkat nariyan ka para sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangailangan, sa lahat ng katanungan, sa lahat ng kalungkutan. Kasi yan, lahat ng pagkakataon, Panginoon, nariyan ka sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. At ganun din sa aming bansa, patuloy lang tinataas, bigyan yung kalakasan ang aming bansa, ang aming mga pinuno, ang aming mga taga-paglingkod sa gobyerno. Bigyan niyo, Panginoon, ng pagsama. Samahan niyo, kasihan niyo, Panginoon. Bigyan niyo ng tatag ng loob. Bigyan niyo ng mga pananampalataya sa inyo, Diyos. Bigyan niyo, Panginoon, ng pagkakataon na tumingala sa inyo. Father, wala kaming magagawa kundi manalangin. Humingi ng tulong sa mahabaging Diyos na tulad mo. At abutin nyo yung mga laging inabot ng baha, bagyo, naapekto ng lindol, lahat ng kalamidad na maaaring tumama at tatama pa. Nasabi, magkaroon din ng tagutom dahil nga sa sobrang kalamidad na darating at kung ano-ano pa at hindi titigil hanggang hindi kami
tunay na sasamba sa inyo, hindi tunay na magte-turn o magbalik loob sa inyo ang lahat ng tao o majority man lang nito sa Pilipinas na magbalik loob sa inyo, O Diyos. Meron kang kondisyon. Sabi niyo nga, you will heal our land. Pagagalingin mo ang aming bayan. Sa mga pagkakataong ito, ang panalangin namin ay mabuksan lahat ang puso at isip ng tao sa inyo, Panginoon. Tumawag nawa sila sa tunay na Diyos at itakwil ang Diyos-Diyosan sa buhay. Itakwil ang mga imahe, itakwil ang mga pagsamba na gumagamit ng paningin na nakikita at nahahawakan, kundi pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa magitan ng iyong salita, sa magitan ninyong ng Espiritu, sa magitan ng aming mga kaluluwa, Panginoon, ay sasamba kami, O Diyos. Hindi sa mga nakikita, nahahawakan o ginawa lamang ng tao. Lord, I pray that you will cause the people of the Philippines to worship the true, invisible, mighty, almighty God. Hallelujah. Hallelujah. Yan po aking panalangin. At ganoon din sa bawat tao, sa bawat pamilya, sa bawat kabataan, nanay at tatay, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung pagyanig ng lupa ay pagyanig din ng aming mga pangangailangan sa tunay na Diyos. Oh yes, Lord. Yes, Father. Sabi niyo nga, kung sino man ang duminig at magbukas ang pinto, sapagkat yan ang iyong pagkatok sa amin. Narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Nawa, sa lahat ng kalamidad na yan, ay kumatok ka sa puso ng bawat Pilipino. At pagbuksan ka. Makinig, pakinggan ka at pagbuksan ka sa kanilang buhay. And they may turn to you. They may be turned to the living, to the true, invisible Spirit God na nag-create sa amin. Thank you. Hallelujah. Mas salamat. Just want to say thank you and give you everything. We bless your name for blessing us today. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Bago tayo maghiwa-walay. Oh, glory to God in heaven. Our Father, the Father of Jesus Christ, our Savior, our Mediator, our Redeemer. The blessed blood that cleanses us from our sins. Hallelujah. And to the Holy Spirit that gives us the power, the joy, the comfort of having you, O God, in our lives. Thank you. We praise you, O Lord, and bless us, Lord, now and forevermore. Amen, 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 amen. Magandang tanghali. Hello, pwede na pong mag-stop recording.